Pero kanina po, ako rin po, galing dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko po nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya sinabi, sige, simulan mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin ako ng malayo at ngayon po ay naririto. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po kung magbabalik-balik ako sa Dahig, 4 hours each way. So parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang sabi ko, tirahan ko dito, parang dormitory ko sa Kalayaan po sa UP. Hindi ko alam na matapos ang ilang taon ba nakakalipas na 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years. Balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas, isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan ng kanyang mga kapatid na baka kumuha lang nila sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po ay aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit anong mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung lead at saka yung co, tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po ha, miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara, mas iba mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa Unity, ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko, kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may 2 bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay VP Sara, kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At intindihin na lang natin, no, na hindi lang naman si PRRD talaga ang dapat magdesisyon, kundi si VP Sara din, no? Dahil siya naman ay anak na abogada rin. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, case manager na bata din, at investigator. Now, po pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang dinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, 2 lang talaga. Yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon. No? Although nagpapasalamat po ako ha, doon sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters, 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling, talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC matters mula pa po noong 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila at sila naman po yung napakalapit kay Presidente, need I say it. Pero I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan ha. Mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente. Wala naman siyang kita, pension lang. Sabi ko nga, ang pension yan, mga 300,000 at most. In euro terms, times 7 ata ang euro, magkano lang yan. So that's basically, sabihin na natin ay 5,000, no? 5,000, o tama, 5,000 euros a month. Ano naman si Presidente, no? Yung kanyang pension, hahatiin pa niya sa 2. Alam niyo naman, sinasabi niya, 2 yung asawa niya. Tapos, kung ano yung ari-arian. Ako po, I can swear, kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Davao. Na-guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni Presidente Duterte. Mayor, wag ka magagalit, pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa 2nd floor, meron lang revolving stairways na napakakitid, pero memoryado niya yun. So miski mahina na ang kanyang paglalakad ngayon, miski nakapikit, kaya niya umakyat doon dahil buong buhay niya doon siya tumira.
At matapos nga yan, kinausap ko yung kasama niya nag-aalaga sa kanya, bakit naman hinahayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yun. Ang sagot, meron ng isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka ng kahit anong bahay, akong magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil doon nga siya pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong pigeon house. Kasi mukha talaga siyang pigeon house. Yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Doon lang siya. Yun lang yung ano niya, yung kanyang kwarto. Kaya tawag ko pigeon house. At saka isang galaw mo lang tapos na yung bahay. Siguro wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay na yun. Para po talaga siyang socialized housing. And hindi ako mapaniwala na doon nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas. So anyway, ang punto is mag-iimbestiga ang ICC kung talagang ang pensyon niya ay 5,000 euros, ilan ang sinusuportahan niya, at saka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga, at pinag-uusapan naman na po namin yan, ay yung mga ari-ariang namana niya. Okay? Sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, meron din kaya, pero yun yung sa mga nakalipas na panahon na, no? Dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero, napag-uusapan din naman namin yung kanyang, kumbaga, ari-arian, hindi po yan masyadong marami. At saka alam niyo naman sa Mindanao, ang valor ng mga property hindi mataas. So anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client dyan. Kasi napakamahal kung kukuha ka ng counsel dito. Dahil alam niyo naman per oras niya mga yan, baka tumataginting na 400 euros yan. Kung kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour, babiyahin-biyahin pa yan papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya sa flight alone. Lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang one way. $28,000 round trip. So talagang mahal po ang legal representation. Kaya naman kinoconsider ng pamilya yung legal aid. Pero yan naman po yung initial lang naman nila at I would not have said so kung hindi naman sinabi yan ni VP Sara. Pero hindi pa po yan confirmed dahil paano naman marami naman nagmamahal kay Presidente Duterte, baka naman meron gustong tumulong. Kasi syempre kung effectively, dalawa lang yung abogado na magtatrabaho at iba naman yung mga batang abogado, syempre mas mabuti kung mas marami pang makakatulong. Pero ako, happy na ako sa legal aid. Even if baka hindi nga talaga ako mapili dahil kakaunti lang yung tao, dahil that will prove to the world na talagang hindi nagpa-yaman si Presidente Duterte. Bagamat I'm sure yung mga supporters niya ng mga mayayaman ay magsasabi wala kaming pakialam. Kung may isang tycoon na sinabi dun sa kasama niya na wala akong pakialam kung ganun kamahal ang bahay na gustuhan niya, babayaran ko. I'm sure marami rin siyang mga supporters na willing magbigay ng pera at wala pong pagbabawal dahil wala na sa gobyerno ang ating Presidente Duterte. Diba? Siya naman ay pribadong individual at hindi bawal na mag-donate sa kanya. Diba? So anyway, yan po ang aking gustong i-discuss sa ating Spokes Hour. Yung personal kong kalagayan, ulitin ko po, hindi ako kailangan magantay ng approval ng asylum bago ako magkaroon ng temporary residence dito sa Netherlands. Meron na po akong temporary residence. Papakita ko sana sa inyo yung certificate. Meron pa kasi akong certificate na ako ay isang asylum seeker at meron ng karapatan under dun sa domestic law na nag-i-implement ng Convention on Refugees and Asylum Seekers. No? Alam niyo, sa totoo lang, napaiyak ako nung pinirmahan ko yan. Kasi bagamat ako ay matagal na sa larangan international law, nagturo niyan, at naging abogado na rin sa mga dayuhan ng mga taga-ADB na humingi ng asylum sa Pilipinas, iba pala talaga yung kapag ikay nabigyan ng karapatan na manatili dahil ikaw ay pinipersecute sa iyong inang bayan. Mantakin nyo, 6 at 1/2 buwan na ako nagtatago kay Marcos. Hindi ko pwede sabihin kung nasaan ako dahil alam kong hahabulin niya ako o pwede niya akong pa-deport o i-request ang extradition o sa ASEAN nga, hindi na kinakailangan ng extradition treaty. Pakiusapan lang dahil merong Mutual Defense Legal Assistance Treaty, no? So nung pinirmahan ko po yan, talagang humagulgul ako. Kasi sabi ko, sa kauna-unahang panahon, wala nang karapatan at hindi na ako makukuha ni Marcos Jr. Hindi niya ako makukuha hanggang hindi umaakto ang Dutch authorities dun sa aking application. Yun po ang tinatawag na non-refuma. Maski pa siya ay mag-request ng extradition para po yung kaso ni Teves na hihindian dahil mayroong asylum application. Maski meron po yung red notice, hihindian po yan dahil meron ng application ako for asylum. Yan po ang karapatan ng non-refuma. At in-explain ko rin po yan kay VP. Kasi parang ang understanding ni VP, kinakailangan munang ma-approve ang aking asylum bago ako magkaroon ng legal status to remain in the Netherlands. So, pinadala ko rin po sa kanya yung convention at saka yung aking certificate na nasa Dutch pero meron naman pong English translation sa Google Translate. O nga pala po, magkakaroon tayo bukas ng Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Ito po ay 8:00 ng gabi sa Pilipinas. 1 o'clock dito sa akin sa Dahig. Doon po ako sa grounds ng Asylum Processing Center magbo-broadcast, no, para mataas ang araw at maganda naman ang tanawin at makikita niyo yung mga iba't ibang lahing kasama ko na nag-apply ng asylum, no. Tingnan po natin dito kung paano nila pinilit si Pangulong Rodrigo Duterte na dadalhin na at isakay sa eroplano. Tingnan nyo. Yung dalawang bodyguard niya, ay no.
Protective sa likod sa si Kitty. Tingnan po natin maigi ah. Ayan yung pulis yan oh, sa harapan. Si Kitty dun sa kabila, tapos dalawang bodyguard dito. Ayan, ayan. Pinoprotektahan nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos yung asawa niya nakayakap. Mamaya may dalawang pulis dyan. Aalisin yan sila. Harangan yan. Tapos si Kitty tatanggalin si Kitty dyan. Tingnan mo maigi ah. Ngayon oh. Ayan si Tory oh. Yan yung sabi ni Tory na hihilain na hilain niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos sa interview sa Senado, hindi daw si Pangulong Rodrigo Duterte ibig niya sabihin gawin pang mga sinungaling yung mga tao na kapanood. Ngayon, tingnan nyo ah. Ayan, inakbayan na. Tapos si Kitty, tinanggal doon sa likod ni Pangulong Rodrigo Duterte oh. Alisin nila. Ayan na, inakbayan na. Yung isa, harangan na yung isang pulis dito, yung naka-brown. Ayan na, harangan na yan siya oh. Ayan oh. Ayan na, sinisiksik na. Sinisiksik na. Tapos signan yung kamay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na. Kukunin nila yan eh. Tapos, bibit-bitin nila sa likod, sa pantalon. Ayan na, tinanggal ng dalawang bodyguard. Ayan na, kukunin yung kamay. So, di ba? Pinipilit, ayan o. Ayan. Ayan, nalalayan na nila. Tapos, tinan mo yung likod mamaya, hawakan yan o. Ayan na. Hawakan yung pantalon yan eh. Hawakan. Biro mo, 3, 4, ang daming kamay o. Isang tao, matanda na, ang daming kamay o. So, sa pantalon o. Ayan. Kawawa yung bodyguard, walang nagawa eh. Wala po talagang nagawa ang bodyguard sa dami pa ng mga pulis na yan. Oh. Yung dalawang bodyguard gusto talaga nila protektahan. 3 yan sila eh. Gusto talaga nila protektahan kaso wala, kinuyog sila. Wala na. Kawawa si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala po nagawa ang mga bodyguard kahit ano pa ka-protective kay Pangulo.